Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Hello po, good afternoon po. Parang 3 beses na kayo nag-preach Okay, so I'm very happy this afternoon to be here again. Alam niyo po, si Bishop Hernandez, nung kami po yung nagkausap, kumbaga gusto ko po talagang madama po niya na talagang win-work out po natin yung ating pong schedule. To tell you honestly, ang isa pong medyo nagbibigay sa akin ng matinding responsibilidad ay yung pong leadership na naiwanan po ni Bishop Orara. Talagang medyo damang-dama ko po yun. Damang-dama ko po. But God is good. God is very gracious talaga. Actually, doon sa mga difficult situation, the more na ma-appreciate mo how gracious God is. Kung gaano po siya talaga mapagbiyaya. Okay? So, ngayong hapon, kami po ay masaya. And I would like to take this, opportunity para po, kasi ang isa sa excitement ko po at saka enjoyment ko po, bali ngayon po, kasama ko po yung taong naglapit at nag-witness po sa akin at nagdala sa akin sa Panginoon. So, it is my joy to introduce to you yung tao po na ginamit ng Panginoon nung ako po ay i-lead niya sa sinner's prayer. Winitnessan po niya ako at ipinakita po niya sa akin from the Word of God yung importansya ng pagtanggap sa Diyos at September 7, 1984 nung aking pong tanggapin ng Panginoon. Now, this afternoon, patayuin nga natin si Sir Lyndon Lumanog. Ayan. Ang Diyos po ang aking tagapagligtas, pero siya po ang ginamit ng Panginoon para ako'y maligtas. At yun po ang reason kung bakit mahal na mahal ko po ang taong ito. Para lang po malaman niyo po, for more than 20 years, nawala po siya. Siya po'y nakaranas ng matinding persecution before. Habang tinetrain po niya ako, habang dinidisciple niya ako, medyo mabigat po yung pressure sa, alam niyo na, sa mga persecutor po. And then, nagkaroon po siya ng maling thinking. Ang naging thinking po niya, kapag ka itong mga persecutor niya, na ipakita niya na kapag ka siya'y tumigil sa church at lumayo sa Diyos, marirealize nila na hindi maganda yung buhay na malayo sa Diyos. So, ganun hong ginawa niya. Okay? Pinapersecute niyo ako, pakikita ko sa inyo, sige, pag nawala ako sa church, anong klaseng buhay magkakaroon ako? And then, yun po ang nangyari. Hanggang sa nakasanayan po niya. Imagine, umabot po ng more than 20 years. At sa mga occasion ko po, napapasyalan niya ako. Okay? Pero dumating doon sa time, kasi po, nung nakaraang November, ako po ay nag-celebrate ng silver anniversary as pastor. Ibig sabihin po, naka 25 years na po ako ng pagpapastor. At alam niyo po, without His knowledge, ang specific wish and prayer ko po sa Panginoon, sana maibalik siya. Okay? So, tapos po, ang galing. Hindi ko po siya inimbitahan, hindi ko po siya, pero dumating po siya doon po sa, at alam niyo po, since then, parang iba na ho, dumating na yung panahong tugon ng Diyos. Kaya ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin, nung 25th anniversary ko po, yun po yung naging decision niya na siya'y babalik na sa Panginoon. And since then, kasama ko na po siya. At ngayon po ay member siya. Siya po ay formal na ipinresent as member ng Living Water Baptist Church. At siya po ngayon ay, ang usapan namin, wala nang talikuran. Kasi sabi ko sa kanya, imagine, for more than 20 years na nawala ka, kung hindi ka kaya tumigil, ilang kaya? Hindi kaya pwedeng 2 FDB ang nailapit mo sa Panginoon? Hindi kaya possible na 3 Pastor Freddy ang nadala? Kasi meron pang other pastor na nagpapastor po ngayon. Siya rin po ang nakapag-win. Okay? So just try to imagine, kami pa lang yon. Kung ikaw pa, ano sana yung pwedeng nagawa ng Panginoon sa buhay mo kung hindi ka tumigil? Sabi ko, anyway, ano man po yung naging pagtigil mo, hindi na ngayon iyon ang mahalaga. Ang mahalaga na ngayon, bumalik ka na sa Panginoon. At dahil nakabalik na po siya sa Panginoon, babawi naman ako sa Kanya. Ako naman ang mag-aalaga sa Kanya. Okay? Pero inaalagaan pa rin po ako hanggang ngayon. Sabi niya, kahit maging alalay, sabi ko, no, I would like you to feel how thankful I am, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa akin. At hindi ko po makalimutan si Brother Lyndon Lumanog. So mga taga Batangas, kung natatandaan niyo po yung kumanta, yung trio, yung nung nandito po tayo sa Batangas, sa Capitol po ba yun?
Yung pong ang ganda ng kanta nila, tapos sinama nila ako, sumagawa po ng kaunti, di po ba? Yung pong lead guitarist po nila roon, brother po niya yon. So, yun po si Deacon Larry Lumanog. Kaya, praise the Lord, and I am very happy na magkasama kami sa ministry at hindi na kami magbibitawan. Ha? Pakinggan niyo po yung sasabihin ko. Hindi po ako magtatakang isang araw, si Pastor Lyndon Lumanog po ito. Ano ho? So, kasi manggagawa po siya noon. Nung time po na yon na nailapit niya ako sa Panginoon, siya po ay full-time worker. Nagtuturo po siya sa ACE. At the same time, preacher po siya ng church. Kaya kita nyo ha, walang exempted. Kahit sino pa kayo, pag ginusto po talaga ng jablong silaing kayo, kung di tayo magiging maingat, masisila po talaga tayo. Okay? Kasama ko rin po ang isa sa ating po na pagkakatiwalaan na tuwing ako po'y wala sa church. Okay? So, siya po ay akin pong naiiwanan sa CFBC naman, sa Christian Family Baptist Church. Ito po ay wala iba kundi si Preacher June Ortega. Preacher June? Okay. At ang isang nakaka-bless po dito kay Preacher June, talagang napaka-particular niya na ang buong pamilya nila naglilingkod sa Panginoon. So kaya yun po. Tapos yung isa natin, ipag-pray nyo ho, si Preacher Mark. Preacher Mark? Okay, andun po sa likod. Si Preacher Mark po, itong year na ito, siya po'y magpapasimula na po ng gawain. Ano ho? Graduate na po siya sa Bethany at ngayon po ay nahandoroon po kami sa, alam niyo yan, loyalty, ano po muna tayo. And then, pagka ang Diyos po ay nag-lead na sa amin, magtutulungan po kami to start a work, and then ipag-pray nyo po si Preacher Mark Loyola. Grabe po ang apelido, ang yaman, Loyola. Diba? Oho. At yun po ang mayaman sa kanya, yung apelido. Ano ho? So, Loyola. At Loyola, alam ko marami din, Memorial Park din yung ano doon no? Okay, so, all right. So, again, Bishop Hernandez, thank you so much. Ano ho? Salamat po. At ngayong hapong ito, okay, nais ko po na i-invite ang bawat isa. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Bible sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Okay, tatayo po tayo sa pagbasa po ng ating teksto. Mula po sa verse number 1, ang ating pong magiging pagbasa hanggang sa verse number 14. Okay, Philippians chapter 3, verses 1 to 14. Ayan. Kung nakita nyo na po, pwede po bang malaman ko sa pamagitan ng pagsasabi nyo po ng Amen? Okay, Philippians chapter 3, verses 1 to 14. Ganito po ang sabi ng Bible. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me, indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and receive in Christ Jesus, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof that he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yet doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Verse number 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Verse number 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us come to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for this afternoon. Thank you for this gathering, Lord, and thank you for the opportunity of hearing your message. I pray, O Father, that you will empower me today. Use me, O Lord, to talk to your people. Use the message to touch their hearts. Lord, sa iyo ko po lubusang ipinagtitiwala ang aming pong pag-aaral na ito. Inaasahan ko po na ikaw ang maluluwalhati. Inaasahan ko po ang spiritual sensitivity sa bahagi po ng bawat makikinig, Panginoon. And may we respond properly to your word. Lord, give us a teachable heart, submissive heart, Heavenly Father. Bless this message. Bless your people. For this I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. The title of my message this afternoon, let us pass from our past. Tayo po ay makapasa na doon po sa ating nakaraan. Tayo po'y makaalpas na at makalagpas na sa ating nakaraan. Tayo po'y makatawid na sa ating nakaraan. Mga kapatid, mga minamahal, ang mensaheng ito ay naglalayon na ang bawat isa po sa atin ay dumating doon sa punto ng realization na hindi po tama na ikaw ay nasa ngayon na, ginugulo ka pa ng kahapon. It is not right na ikaw ay nasa presenting kalagayan mo ngayon, pero ang takbo ng buhay mo, nasa kahapon pa rin. Kumbaga yung concept nito, siyempre pag bagong taon, magandang nag-iisip tayo ng mensahe tungkol sa mga bagay na dapat nating ma-consider sa pag-alis natin sa nakaraang taon at pagpasok natin sa bagong taon. Ngayon po, nakita ko po na si Apostol Pablo, hindi sa usapan ng taon, kundi sa usapan ng buhay. I mean, in life's reality. Na kung sino siya kahapon at sino siya pagkatapos na makatagpo niya ang Panginoon. Na anong lumabas na susi kung bakit ang taong ito ay naging very useful, naging very fruitful sa ministry. So napakalaking help na makita po natin na may isang napakagandang ehemplo na kung saan sa kanya naging pagtawid sa kanyang nakaraan, na kung saan sa naging pag-alpas niya at pagkakapasa niya doon sa kanyang nakaraan ay naging very useful, naging very fruitful, productive sa buhay niya sa Panginoon. Ano nga ba ang silbi na nasa Panginoon tayo kundi naman po enjoyable ang buhay natin sa Panginoon? Ano nga ba ang silbi na Kristiyano tayo kundi naman tayo nagagamit ng Panginoon? Anong silbi na Kristiyano tayo kundi magiging mabunga ang ating pagka-Kristiyano? Actually po, pagka sinamarize natin, nakita ko po nang itinuturo ng ating pong passage na binasa, una nga po, yung we should pass from our past. Kailangan po makalagpas na tayo sa ating nakaraan. Okay? And then we should pray for progress. Okay? Dapat to ang isang Kristiyano, matapos iwanan ng nakaraan, manalangin po at mag-seek na siya po ay umunlad, umasenso. Kasi ang sabi po niya, spiritually ang sabi niya, that I may know Him. Diba? That I may know Him. The very idea and the concept of that statement is that gusto po niya na sa buhay niya, mas makilala pa niya ng higit ang Panginoon. So progress po yun. And we should pray for that. We should pass from our past. We should pray for progress. And at the same time, habang pinabasa ko po yung passage, nakita ko po mga kapatid, we need to press for the prize. We need to press on. We should press on for the prize. So ito po ay introduction. Pero pwede nyo pong, especially preachers, pwede nyo pong i-expound pa ito. Pero yun po yung nakita ko na kung isa-summarize po natin ang pinakapuso ng kanyang pahayag mula po doon sa ating teksto, nakita ko po that as believers, we should pass from our past, we should pray for progress, always pray for progress, and then we need to press on for the prize. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa kalunduan ng lahat, we should pursue perfection. For perfection, it means maturity. Hindi magandang Kristiyano ka na sumusulong ang taon, ikaw hindi sumusulong. Hindi po maganda na ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa nagmamature. So
So dito ko po gustong hugutin po ang mensahe ng Panginoon para po sa prayer natin ng revival. Ang mahalaga po talaga para magkaroon ng revival, magkaroon ng realization, at ang realization po ay magaganap sa isang tao kung siya ay makikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Handa po ba kayo makinig ngayong hapong ito? So pansinin po natin ang ilang mga bagay. Okay? Ang ating pong mensahe, again, ang title, Let Us Pass from Our Past. Okay? At doon po, as we pass on our past, number one, we should leave our wicked deeds. Kinakailangan po na sa paglagpas natin o paglipas ng taon o sa nakaraan po natin, ito'y panahon upang ating pong talikuran, ating pong iwanan ang masasamang gawa. Ang mensaheng ito, unang nag-conceive nung bagong taon eh. Kasi ang marami pong mga tao, pagka magbabagong taon, iniisip na niya, masarap magkasama-sama ang pamilya. Iniisip na niya, masarap magkasalo-salo sa medianoche. Ang iniisip nila, ano kaya ang magandang paputok? Ano kaya ang magandang, sa pagsalubong ng bagong taon at paghiwalay ng luma at bagong taon? Ano kaya? Yun po yung mga natural na takbo ng isip. Ang itatanong ko lang po, ilang kaya yung mga Kristiyano na sa magiging paghihiwalay, okay, sa naging pagsasalubong po, rather, nung pong old, di ba? Nung matandang taon at ng bagong taon, sino kaya sa atin ang umupo, ang lumuhod, at nakipag-usap sa Diyos, at nagkaroon ng pagsusuri sa sarili, sa mga taon at araw na nakalipas, at nagpasiyasat? So what I would like to point out is this. It is good for us to have yung attitude po nung psalmist. In Psalm 139, verses 23 and 24, napakaganda po na ito'y atin pong maging pattern. Katulad po ng psalmist. You know what? Siya po'y nakipag-usap sa Panginoon. Siya'y nagbukas ng kanyang puso sa Diyos. Siya po ay lumapit sa Panginoon. And you know, ang sabi po ng psalmist, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Mga kapatid, sa ganang akin po, as we pass from our past, we should leave our wicked deeds. Kailangan pong iwanan. Alangan naman pong bit-bitin pa natin ang ating nakaraan sa ating pong kalagayan sa Panginoon. Meron po kasi ako isang nagawang mensahe. Ang title po Keep Running the Race, Keep Relying on His Grace. Ang ibig sabihin po, hanggat hindi pa tapos ang panahon, mga Kristiyano, tuloy pa rin ang takbo. Amen? We should keep running the race. But as we keep running the race, we should keep relying on His grace. Kasi biyaya lang ng Diyos para tayo po ay makapagpatuloy. Amen? Pero ang sabi po ng Hebrews chapter 12, na sa ating pong pagtakbo, sa ating pong pagganap, sa ating pagpapatuloy, ano raw ang dapat nating gawin? Hebrews chapter 12, verse number 1, Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang sabi po ng writer, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Lay aside every weight and the sin. Kaya mga kapatid, ngayon pong bagong taon, sa iyo pong nakaraan, sana po iwanan na natin ang mga bagahe natin. Iwanan natin ang mga kargahin po natin. Iwanan na natin ang nagpapabigat sa pagtakbo. Ito po'y panahon na para talikuran ang mga kasalanan na dapat talikuran. Ang mga kasamaang nagawa po natin. Ito ang magandang panahon para sa tinatawag nating revival. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. Kung magiging totoo ka, wala bang nasalamin ng Diyos? Ngayong nandirito ka at nakikinig ka sa mensahe, na-realize mo ba kung gaano kahalaga nang magpasuri ka sa Panginoon? O nahandito ka na sa panahong ito, bit-bit mo pa rin ang mga masasamang gawa at gawi? Gusto ko malaman nyo po na ang idea po ng wicked deeds dito ay yung pong masasamang gawa at masasamang gawi. Ano po ang kaibahan ng dalawang yon? Diba? Yung isa po may kinalaman sa ugali. Yung gawi. Okay?
So meron pong mga mananampalataya kasi na minsan ay nangangatwiran, ganito na ugali ko, noon pa naman ganito na ako eh. Dapat tanggapin nyo na lang kasi buong buhay ko, ganito ugali ko eh. Hindi pa ako mananampalataya, ganito ugali ko. Yun nga eh, yung ugali mo na yang hindi maganda, ugali mo yan nung hindi ka mananampalataya. Ngayon, mananampalataya ka na. Anong dapat? Iwanan mo na yung masamang ugali. Ibihis mo na ang bagong pagkatao. Hubarin mo na yung dati. Amen? It is now time for us to decide, and to leave our wicked deeds. Alam nyo, yan ang nakakahadlang sa pagpapala eh. Ang sabi po ng Bible, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Mismong yung bayan ng Diyos, yung mga tao niya, kinausap niya, kung gusto nyo na ako ay magpala sa inyo, kung gusto nyo na ako'y makinig sa inyo mula sa langit, kung gusto nyo na kayo'y patawarin, na kung gusto nyo na kayo ay aking pagalingin, ang sabi ng Panginoon, magpakababa ka at ikaw ay tumalikod. Amen? Turn from your wicked ways. Mga kapatid, we should leave our wicked deeds. Ano man po yung mga gawain nating hindi tama nung nakaraan. Alam nyo si Apostol Pablo, ito ang pinag-uusapan natin, hindi taong nakaraan. Ang pinag-uusapan natin, buhay niya nung nakaraan. Anong klaseng buhay ba meron si Pablo? I remember in 1 Timothy chapter 1, 1 Timothy chapter 1, hindi po ba ang sabi doon sa verse number 12, yung kanyang gratitude, yung kanyang pasasalamat, ang sabi po ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Sobra, sa puso niya, sinasabi niya kay Timoteo, Timothy, I am very thankful. I am very thankful to our God. And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. You know, ang dahilan kung bakit ganun katindi pasasalamat ni Pablo, kasi kilala niya kung sino siya dati. Alam po niya kung anong klaseng buhay siya meron dati. Mas deboto pa siya kaysa doon sa mga deboto ng mga poong Nazareno. Ito po, hindi lang basta nakikipagitgitan. Si Apostol Pablo pumapatay ng mga laban sa kanyang pananampalataya. Ganun siya kadeboto. Pero noon sabi niya, kaya ako naman nagawa yung lahat ng mga bagay na yun kasi ignorante ako eh, at hindi ako mananampalataya. Ang sabi niya, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Ang linaw po, ang sabi niya, who was before a blasphemer, a persecutor, injurious. At alam niyo ang testimony niya, but I obtained mercy, because I did it ignorantly and in unbelief. And then, he emphasized the grace of God. Amen? Napakatindi ng biyaya ng Panginoon. Kaya sa verse 15, ang sabi niya, this is a faithful saying, totoong-totoo ito, and worthy of all acceptation. Ano raw yun? That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. He is claiming that he was the chiefest sinner, and you know, ang reason why the Apostle Paul is very thankful, kasi na-realize niya, grabe ang pinagdamputan ng Panginoon sa kanya, kung gaano siya kasama, kung gaano kalihis, kung gaano kaliko, kung gaano siya kalayo sa Diyos, mga kapatid. Pero after realization, nagbago ang lahat kay Apostol Pablo. Nung siya'y kinatagpo ng Panginoon, kamusta ka? Kinatagpo ka ba ng Panginoon? Kung kinatagpo ka ng Panginoon, kung Kristiyano ka na, kung totoong tumanggap ka na, ang tanong, ikaw ba'y nabubuhay pa sa dati mong buhay o binago ka na ng Diyos? Mga kapatid, we should pass from our past. Amen? And as we pass on our past, we should leave our wicked deeds. Huwag nyo nang bitbitin sa buhay nyo ngayon bilang Kristiyano yung mga hindi dapat nating binibitbit. Baka mamaya Kristiyano ka na, hanggang ngayon chismosa ka pa rin eh. At lalo namang malala kung chismoso ka, dahil ibig sabihin lalaki yung kalalaki mong tao. Diba? Lalo namang hindi maganda po yan. Ha? Baka mamaya lasinggero ka dati, lasinggero ka pa rin ngayon. Baka mamaya po dati, ikaw ay palabintang, ngayon palabintang ka pa rin. Baka dati palaaway ka, ngayon palaaway ka pa rin. Baka dati malisyoso ka at malisyosa ka, hanggang ngayon malisyosa ka pa rin. Bisyoso ka, ngayon bisyosa ka pa rin. Ambisyoso ka, ngayon ambisyosa ka pa rin. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, kung Kristiyano na tayo, yung nakaraan natin, huwag na natin bitbitin. Iwanan na natin, particularly our wicked deeds. Amen? Yung mga masasamang bagay sa buhay natin. Yun po ang maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan. And you know, ang sabi po ng Bible, he that confesseth, di ba? He that covereth his sin shall not prosper.
Ang isang tao po na laging bitbit at daladala sa kanyang buhay ang kasalanan, hindi po mananagana yan. Hindi po pagpapalain yan. But he that confesseth, whoso confesseth and forsaketh, anong sabi ng Bible? Yun ang kakakabagan ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, hindi ba maganda na sa mensahe natin, as we pass on our past, mag-isip muna tayo. Kamusta ba yung mga naging maling buhay ko? Kasi baka mamaya, nalilibang ka na eh. Kristiyano ka, pero hindi Kristiyano yung karelasyon mo. Baka mamaya, nalilibang ka na eh. Kristiyano ka, pero yung mga Christian services, yung mga Christian practices, hindi yun ang nagagawa mo eh. Di ba? Baka mamaya, kasi pag inisip natin, yung iba kapag ka po, alam nyo, tumatanggap na mensahe, ang iniisip lang lagi para bang kailangan pumatay ka para masama ang dating. No! Yung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, masama po yan. Ha? Yung naging unfaithfulness mo sa nakalipas na taon, yung naging unfaithfulness mo, yung hindi ka paladalo, yung hindi ka palabigay, yung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, tandaan nyo po ito, simple lang po ang aking pong definisyon sa bagay na masama. Ang lahat ng hindi mabuti, masama. May kukontra ba? Diba? Ano ba yung masama? Ang masama po ay ang lahat ng mga bagay na hindi mabuti. Yun po ang masama. Mabuti ba ang dumalo? Mabuti ba ang sumamba sa Diyos? Ay ano ngayon na itatawag mo pag hindi sasambahin ng Diyos? Mabuti pa rin. Eh di wala akong pinag-iba. So kung ang pagsamba sa Diyos ay gawaing mabuti, ang hindi pagsamba sa Kanya, lumalabas, gawaing masama. Ang magbigay ba para sa gawain ay mabuti? Eh ang hindi ka magbigay, ano tawag natin doon? Mga kapatid, kaya sabi ko po sa inyo, yung masasamang gawa at yung masasamang gawi. Meron po tayong mga nakagawian na hindi tama, na hindi maganda, na hindi mabuti. Iwanan na po natin yan. Amen? We should leave our wicked deeds. Simple po. Sabi ni Pablo, dati, pine-persecute ko pa yung church eh. Alam nyo, nung ginamit niya yung salitang injurious, nananakit to eh. Sinasaktan niya talaga yung mga paka-violente ni Apostol Pablo eh. Sa usaping laban sa kanyang relihiyon eh. Pero mga kapatid, binago siya ng Panginoon. Ang tanong ko po, tayo ba binago ng Panginoon? O ang naiba lang sa iyo yung church na inaatinan mo? O ang naiba lang sa iyo yung pangalan ng church na inaatinan mo? Pero yung buhay mo, pero yung gawa mo, pero yung gawi mo, ganun pa rin. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay bagong nilalang. Amen? Therefore, conclusion po yan eh. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At ang kailangan daw po, sabi ng sulat ni Apostol Pablo, put off the old man. Okay? Dapat daw po ang isuot natin, the new man. Ito po yung likas natin sa ating Panginoong Jesus. It simply means na kung ako po ay Kristiyano, ano man ang buhay ko nung nakaraan, particularly ang masasamang gawa at masasamang gawi, dapat iwanan ko na po. That is point number 1. We should leave our wicked deeds. Number 2, we should learn from our wrong decisions. As we pass on our past, habang tayo po ay tatawid at lalagpas sa ating nakaraan, wag mo siyang basta lagpasan ng ganun na lang. Maganda po na may matutunan tayo mula sa ating nakaraan. Amen? Yung mga pinagpasyan po natin, yung mga wrong decision makings po natin. Mga kapatid, katulad ko rin, maging honest kayo. Hindi naman ngayon Kristiyano na tayo, perpekto tayo eh. Kahit Kristiyano na tayo, minsan, gamitin ko yung salita, pumapalpak tayo sa desisyon natin. Diba? Yung bang meron tayong napagpasyahan, meron tayong pinasukan, meron tayong ginawa, meron tayong hinakbangan na hindi natin na ikonsulta ang Diyos, kundi right away, pinagpasyahan po natin, and later on, napariwara tayo. Remember the reminder of King Solomon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron daw pundaan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito, ang hantungan nito ay kapahamakan. That is the reason why, as Christians, we should be cautious. Pero ang realidad, napapalpak tayo, namamali po tayo, may hinahakbangan tayong hindi tama, may nagagawa po tayo na hindi natin naikonsulta ang Panginoon. Kaya kung ako po ang tatanungin, sa ating pong paglipas sa ating nakaraan,
Maganda po, hindi lang natin iwanan yung mga wicked deeds natin. Maganda pong matutunan din natin yung mga naging maling desisyon natin. Kumbaga, magkaroon tayo ng self-evaluation and examination. Magkaroon po tayo ng self-inventory po. Ano ho? Yung bang, saan ba ako pumalpak? Ano ba yung, naalala ko po, yung lagi nating nagagamit na example, yung Ephesus Church. Diba? Yung masipag, masigasig at mahusay na church. Pero along the way, ang sabi po, Revelation 2:4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Yun ang pagkakamali nila, na sa lahat ng kagalingan nila, sa lahat ng kabalahan nila, nagkamali sila, na yung pag-ibig nila sa Diyos, nagmaliw. Yung pag-ibig nila sa Diyos, unti-unti pong nawala. Maling-mali po yun. Hindi kahit kailanman magiging tama na ikaw ay manlamig sa Panginoon. Amen? Yung panglalamig po, yun ang kamalian nila. Kung meron kang panlalamigan, huwag ang Diyos, basahol pa sa nagtampo ka sa bigas. Amen? Pagka sa Diyos ka umalis, kapag ka sa Diyos ka nang lamig, sapagka sa Diyos ka lumayo, saan ka pupunta? Ano inaasahan mo mangyayari sa buhay mo? Kaya nga yung kanina po, nung kumanta yung choir, yung pong kapatid natin na nagsalita rito about the message, and then sinasabi po niya na talagang kung talagang gusto mo revival, ang usapan sa revival, palapit, hindi palayo. Amen? Ha? Dapat to ganun tayo. Draw nigh to God and He will draw nigh unto you. So let us examine ourselves. Let us consider, kamusta po sa nakaraang buhay natin? Kamusta yung mga ginawa mo? Kamusta yung mga hinakbangan mo? Kamusta ang naging pagpapasya mo? Yan ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? Ngayon, kung nagkamali ka, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Itama mo na lang kung ano ang pagkakamali mo. Amen? At alam niyo po, ang pinakamaganda sa decision making, laging ito yan Proverbs 3, 5, and 6. Ano po ba ang sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? Tandaan nyo po na si Lot. Kaya na si Lot, dahil sa Lot. Diba? Remember Lot? Bakit siya na si Lot? Dahil sa Lot. Imbes na i-consider si Lot kaagad ang naghanap ng Lot. Nung nakita ni Lot na yung Lot ay napakaganda, napakaraming tubigan, napakapakinabang sa kanyang mga hayop, hindi pa nagpasya siya kaagad? Yun po ang napapahamak tayo Yung ang ganda sa tingin po natin Mga kapatid, maling-mali po yun. Ang dapat mag-stick tayo sa Proverbs 3, 5, and 6. Kabisado nyo ba yan? Ano po ang sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sabi ko, ayoko na maghanap ng aklat para i-expound ito. Napakasarap i-expound ng Proverbs 3, 5, and 6 without using any books. Ang dali po. Anong sabi ng una? Trust in the Lord with all thine heart. Paano mo ipapaliwanag yung magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo? Yung kasunod po. And lean not unto thine own understanding. Ang tamang paliwanag ng tama at lubos na pagtitiwala sa Diyos, ang paliwanag nito, alam mo bang ibig sabihin ng lubos na magtiwala sa Diyos? Yung hindi ka mananangan sa sarili mong kaunawaan. Yun po yun. Ano naman ang katibayan na hindi ka nananangan sa iyong sariling kaunawaan? Yung susunod. That in all your ways, you will acknowledge God. Para patunayan mo na lubos na nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka mananangan sa sarili mong kaunawaan. At ang kapahayagan na hindi ka nananangan sa sarili mong kaunawaan, sa lahat ng lakad mo, kikilalanin mo siya. Kaya ang magiging lundo, He shall direct thy path. Amen? Yung iba po, dali magsabi, alam mo, may tiwala ako sa Diyos, pero siya rin ang diskarte ng diskarte. Diba? Siya rin ang nag-iisip kung ano yung, alam mo, mas maganda kung ganito. Mas maganda. Hindi walang talatang batayan, nagpapasya. Kung talagang gusto mo na mapanuto ang lahat ng gagawin mong desisyon, if you would like to make sure that all of our decisions ay magiging tama, tiyakin po nating may tuntungan tayong salita ng Diyos. Huwag na huwag kang magpapasya doon sa idea na iniisip mo lang without confirmation from the Word of God. In all your ways, acknowledge Him. Amen? Before you take a step, you should acknowledge Him first. Kaya sabi ko, ang sarap ng exposition ng Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Ang manifestation nito, you will not lean in your own understanding. At ang katibayan that you're not leaning in your own understanding, in all your ways, you will acknowledge Him. Tatawagan mo muna siya, alamin mo muna ano yung kalooban ng Panginoon. Yun po ang tunay na laman ng Proverbs 3, 5, and 6. Gaano kadalas na sa buhay natin na mali tayo ng desisyon? Subukan yung suriin. Kailan ka nagkakamali? Doon sa doubtful ka na nga, tinuloy mo pa.
Doon sa mga wala ka nang napagbatayang salita ng Diyos, ginawa mo pa. So mga kapatid, as we pass on our past, we should leave our wicked ways. We should learn from our wrong decisions. Yung mga naging maling pagpapasya nyo, kung gusto nyo ng totoong revival, ang sabi ng Panginoon sa kanila, remember therefore, isipin mo ngayon, saan ka nagkamali? Isipin mo ngayon, saan ka bumagsak? Ang sipag nyo, di ba? Yan ang Ephesus Church. Ang sipag-sipag nyo, hindi ba paborito ko nga yung outline yan eh. They work diligently, they walk uprightly, they watch vigilantly, but along the way, ang sabi po, they wavered dangerously. At anong naging mali nila? Anong naging kaso nila? Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Ano ngayon ang mensahe ng Panginoong Jesus sa kanila? Remember therefore from whence thou art fallen. Tingnan mo kung saan ka nagkamali. Naalala niyo po yung panahon ni Haggai, ni Prophet Haggai? Hindi pa doon sa panahon ni Prophet Haggai, ang naging problema ng mga tao, may bag naman sila, may lalagyan naman po sila. At ang napakatindi po dito, halos kung tutusin, sipag sa trabaho, gawa ng lahat ng magagawa, kain ng lahat ng gusto, iniinom kung ano yung gustong mainom, at nagdaramit ng mga magaganda. Pero ito po ang sabi sa kanila ng Panginoon, hindi nyo ba napansin? Kumakain kayo, hindi kayo nabubusog, umiinom kayo, hindi kayo napapatirang uhaw, nagdaramit kayo, pero walang mainit, and he that earneth wages to put it into a bag with holes. Abay, pagka ganun na nangyayari sa buhay mo, wag kang bahalang, tuloy-tuloy lang. No, panahon na yun para magsuri. Panahon na yun para magsiyasat. Bakit ganito? Masipag naman ako sa trabaho. Ba't wala't wala rin? Bakit halos lahat na lang yata? Kailangan sa ospital, kailangan sa... Ba't parang wala rin? Sayad na sayad rin. Bakit kaya nangyayari ang lahat ng ito? Alam nyo, mensahe sa Haggai? Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Anong ibig sabihin po nung consider your ways? Evaluate. Medyo pag-aralan mo yung mga ginagawa mo. So yun po yun. Hanggang saan sabi ng Panginoon, paano kayong hindi magkakaganyan? Lahat kayo, paglabas nyo dito sa bahay-bahay nyo, kitang-kita nyo na yung templo, wasak, bagsak, kayo parang wala kayo nakikita. Pero ang sikap-sikap nyo na iayos ang bahay nyo, iayos ang pangsarili nyo, at pinababayaan nyo na ang bahay ng Panginoon ay wasak. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. I believe the message is very clear. Na ang simpleng ibig lang sabihin ng Panginoon, sa hindi magagandang nangyayari sa buhay mo, wag na wag kang lalagay. Ako po, pinagbawalan ko ang sarili ko eh. Na kapag kami mga sad and bad and negative experiences ako sa buhay ko, ang isa sa inalis ko, yung ilalagay ko yung temptation na i-blame ko ang Diyos. Because I am very sure, 100%, na sa anumang mangyayaring hindi maganda sa akin, wala pong bahagi ang Diyos doon. Ang idea ko pong wala siyang bahagi. Hindi po pwedeng ang Diyos ang may kagagawan kung bakit ako napapariwara at napapasama. Kasi lubos ang pagtitiwala ko sa Kanya na ang gusto ng Diyos sa akin, mapabuti. Amen? Kaya natutulungan ako noon. Pag may hindi magandang mga nangyayari sa buhay ko, hindi na ako nadadaya pa ni Satanas. Kasi ang sinisiyasat ko, hindi ang Diyos. Ang sinisiyasat ko, sarili ko. Kasi I'm sure, walang problema sa Diyos. Ang tiyak na problema na sa atin. Sana matulungan po kayo ng kaisipan na yan. Kasi minsan, may mga tao po, mananampalataya raw, parang niloloko pa sarili. Yung bang dadrama pa ng antindi talaga ng pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa amin. Isipin mo, wala kami makain. Isipin mo, yung trabaho ko natanggal pa ako. Isipin mo yung grabe talagang mga pagsubok to, kung di lang ako nakakapit kay Lord. Talagang, well, kung talagang pagsubok yon at tiyak mong pagsubok yon, walang problema. Kaya alam, baka mamaya palo pala yun. Diba? So, para malaman mo kung paano o pagsubok, magsiyasat ka. Di ba? Attend naman ako ng attend. Binibigay ko naman yung tithes ko. Pag nag-aawitan naman malakas pa nga awit ko Di ba? Kung tiyak mo na talagang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos at nakakaranas ka nun, ayan, okay, maniwala ka, sinusubo ka talaga. Pero kapag ka nagsiyasat ka, kasi hindi naman ako gaano talagang uma-attend In fact, yung dapat nga ibigay ko sa Diyos, nagamit ko pa Diba? Tapos kung tutusin, wala naman sa puso ko yung ginagawa ko Hindi talaga ako gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kung iyon ang nakita mong kalagayan mo, huwag mong palabasing sinusubo ka ng Diyos sa mga nararanasan mo. Pinapalo ka ng Diyos.
Naintindihan niyo po? Sino ka, pastor, para magsabing pinapalo ako ng Diyos? Mga kapatid, si Job, kaya hindi po palo yun. Kasi ang Diyos na mismo ang nagsabi na walang katulad niya sa lupa. Hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth. One that feared God and eschewed evil. Sabi niya, okay, Satanas pa nga niya sinabi, Satanas, nakita mo ba yung alipin ko na yan? Yung lingkod ko na yan, si Job. Grabe, takot sa akin yan. Tapos, meron pong magandang katangian yan, lumalayo sa kasamaan. Sabi ni Satan, kaya lang naman nagtatapat sa iyo yung si Job eh. Binakuran mo ng napakaraming pagpapala yung buhay niya eh. Subukan mo, natanggalin lahat yan. Tingnan mo kung hindi kanya sumpain ng mukhaan. Aba, matindi ang challenge ni Satan. Alam niyo po ba, hindi naman po na-provoke ni Satan ang Diyos. Kundi gusto ng Diyos na ipamukha kay Satanas na mali siya sa iniisip niya kay Job. Dahil si Job ay tapat anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Amen? So, ngayon, kung tiniyak natin na sa Diyos, siya pa mismo, okay na okay sa kanya yung buhay mo at nakakaranas ka ng gutom, nakakaranas ka ng kagipitan, nakakaranas ka ng hirap, natanggal ka sa trabaho, mga kapatid, as long na alam mong tama ang puso mo sa Diyos, hindi po yan palo. Yan ay pagsubok. Titingnan lang ng Diyos kung gaano mo siya pagtitiwalaan. Dahil baka mamaya nagkausap sila ni Satan at pinalalabas ni Satan sa Diyos, kaya lang yung miyembro na yan, pala-attend yan kasi ang ganda trabaho eh. Subukan mong tanggalin sa trabaho yan. Ang sasarap kasi ng kinakain eh. Subukan mong walang makain yan. Ang ganda-ganda kasi ng kanilang sitwasyon na kahit ano gustong bilhin, nabibili nila. Ngayon, subukan mo yan na gustong bumili pero walang pambili. Tingnan mo kung magtatapat pa sa'yo yan. Ayan, dyan na po nagkakatalo yan, mga kapatid. But my point is that we should consider our ways. Let us examine ourselves. Tingnan po natin kung bakit, mga kapatid, importante po ito sapagkat marami po nadadaya ang sarili. Kaya ngayon po, sa buhay ni Apostol Pablo, nakita ko po ng importante, matuto po tayo, mga kapatid, sa kung ano yung mga nararanasan nating mali sa buhay natin. Maybe, kaya ka nagkakaganyan, mali ang naging decision mo. You should learn from your wrong decisions. We should leave our wicked deeds. We should learn from our wrong decision. And then last but not the least, we should level up in the Word and in our devotion. Alam niyo po, kapag kahulalagpasan natin yung nakaraan natin, ang isa sa dapat po, mag-level up naman tayo sa ating pong salita ng Diyos, sa salita po ng Diyos, at sa ating debosyon sa Panginoon. So not necessarily na ang pinag-uusapan natin sa nakaraan, yung mga kasamaan lang. Kung ikaw nung nakaraan ay nagtapat sa Panginoon, kung ikaw nang nakaraan, naglingkod sa Panginoon, kung ikaw nung nakaraan, aktibo sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos, nagbibigay ka man, sana habang tumatagal naman, sa paglagpas mo sa iyong nakaraan, nagle-level up, nag-step up, particularly in the Word of God. Sabi ko nga, yan ang na-appreciate ko sa Baptist eh. Yan ang na-appreciate ko po. Na bago pa lang akong attend sa Baptist, wow! Talagang salita ng Diyos talaga eh. Amen? Yun ang enjoyable sa church natin. Ang enjoyable sa church natin, ang pastor pag tumayo, hindi po kwentong kutsero at kwentong barbero o filosofiya ng tao ang sinasabi po sa atin. Yung iba po nadadala sa mga kwento eh. Mali! Ang ikinalalago, ang ikinatitibay natin, yung salita ng Panginoon. And that is, based on my experience, na-appreciate ko ng gusto. Naalala ko noon bagong-bago pa lang ako, kabisado ko na yung Romans 3:10 eh. Ano yung Romans 3:10? As it is written, there is none righteous, no not one. 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Diba? Romans 5:12, o 5:8 muna. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. Diba? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans chapter 8, verse number 1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
Verse number 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Verse number 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Chapter 10, verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Chapter 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Bakit ako nakapag-recite niyan? Kasi bagong mananampalataya pa lang ako, na-absorb ko na siya. Alam niyo po ang paglago natin tungkol sa salita ng Diyos, eto tatandaan niyo po, absorb and observe. Diba? Absorb and observe. Marami po mga kapatid na ang problema kung ba't di ma-observe, hindi na-absorb. Tama po? Kasi ang katwiran ko nun, nung unbeliever ako, sinabi ko na sa inyo yan, kinakabisa ko yung mga aklat ko. Bakit naman kung kailan pa believer ako, diyan pa ako tatamarin. Walang pinakamasarap makabisa kundi salita ng Diyos. Kasi si Jesus Christ na mismo pinabagsak niya si Satanas sa salita ng Diyos Tinukso ni Satanas si Jesus Christ. Gutom na gutom si Jesus Christ. 40 days and 40 nights. Nag-ayuno siya. Di siyempre, bilang tao, gutom. Si Satanas, manunukso Pinagtalunan pa nga ng iba yan Sa palagay nyo kaya, alam ni Satan na hindi naman matutukso ang Panginoon? Palagay ko, hindi niya alam kasi hindi siya all-knowing. Palagay ko, alam niya. Ganyan. Nagtatalo pa kayo. Sabi ko, kaya alam niya, kaya hindi niya alam. Kaya nanukso si Satanas. Kaya niya tinukso si Jesus kasi manunukso siya. Kasi yun ang ginamit ng Bible Hindi ba? Hindi kanya tinutokso dahil alam niyang matutokso ka. Hindi kanya tinutokso dahil di niya alam na matutokso ka. Mga kapatid, kay matutokso ka, kay alam niya, kay hindi niya alam, tutoksohin ka pa rin niya. Bakit? Yan si Satanas. Ang tawag sa kanya, tempter. Kaya hindi tamang yung kakanta kang, tukso, layuan mo ako. Di ba yung ganon? Awkward. Tukso tapos palayo. Sino sa inyo nakakita ng tuksong palayo? Pagka palayo yan, hindi na tukso yan. Ang tukso laging palapit. Amen? Kaya nga, heto ngayon, gutom si Jesus Christ. Kung ikaw si Satanas, ayoko po. Ako din. mali naman yung gamit ko. Kung ikaw si Satanas, di ganito na lang, ibahin natin. Okay, dahil Satanas siya, natural lang, yung gutom, para matukso, ano yung offer niya? Pagkain. Kaya palagay ko, humanap pa ng malaking bato si Satanas Halika, Jesus here. Gutom ka, di ba? Laki ng bato na yan. Nakita mo yung bato na yan? Sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang bato. Kung ikaw si Jesus, gutom ka, laki nga yan. Kaya ko naman Kaya ko naman. Di ba? Baka kung ikaw si Jesus, dahil kaya mo naman, banat ka kagad. Si Jesus to Ano sabi ni Jesus? As it is written. Bumanat si Jesus Christ ng talata mula sa Deuteronomy. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yari si Satan doon. Yari siya. Kaya lang si Satanas, di naman basta nag-give up yan Hindi naman to kamukha ng ibang mga Kristiyano Na konti pa lang, isa pa lang, gumigib up na Kaya minsan, mas matindi pa si Satan May mga Kristiyano nakaranas lang ng isang banat sa buhay Ayoko na maglingkod, ayoko na. Ang lupit pa ng drama, ito pa ba ang sukli ng aking katapatan? Ito pa ba ang magiging dulot ng aking paglilingkod? Kung ganito lang din, ayoko na! Grabe Papapanood kasi yan ng mga drama sa buhay Hindi kagad gumibap si Satan. Nakita ni Satan, pambihira itong taong ito. Kailangan pala dito, gagamitan mo ng verse sa Bible. Nakaisip si Satan. Kaya kita nyo kayo mag-memorize kayo. Baka mamaya daig pa kayo ni Satan, siya may alam. Sabi ni Satan, kita mo yan? Talong ka dyan. Okay? Walang problema, di ba? Kasi sabi naman sa aklat ng mga awit, sasaluhin ka ng anghel at hindi hahayaang matalisod ka sa lupa. Ang grabe. Gumamit na rin si Satanas ng nasusulat. Ano sagot ni Jesus? Gumamit siya ng nasusulat Itinama niya yung gamit ni Satanas. Ang sabi niya, as it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Amen? Hindi pa rin gumibap.
Baka talo na naman ang iba rito sa atin. Ha? Hindi ka nga bumigay sa isa, nung pangalawa, bumigay ka na. Pangatlo, anong sabi niya? Nakikita mo ba yung mga kingdoms na yan and the glory of them? Lahat ng yan, bibigay ko sa iyo. Just fall down and worship me. Ay, sinagot na naman siya ni Jesus. As it is written. Diba? Thou shalt serve the Lord thy God and Him only. Thou shalt worship the Lord thy God and Him only shalt thou serve. Ang sasambay mo, Diyos lang. Ang paglilingkuran mo, Diyos lang. Mga kapatid, hindi na kinaya ni Satanas. Yari si Satanas. Sabi ko nga kung ang sitwasyon kaya ngayon, ikaw yung nilapitan ni Satan. Talaga bang tapat ka kay Lord? Kung talagang tapat ka kay Lord, babanat ka ba sa Kanya? Satan, as it is written. As it is written. Yun lang pala kabisado mo, yung as it is written. Patay ka ngayon. Isipin mo, nagkabisa ka rin lang yung as it is written pa. Ang problema natin dito, baka sa tagal ng as it is written mo, nainip si Satanas, ano ba yon? Ano ba yon? Sana kapag ka sinabi mong ganun, di ba? Nakakalungkot to Maraming mga Kristiyano, kaya nga sabi ko, Lord, I am very thankful na hindi lang ako naging Kristiyano. Salamat sa Baptist Church mo ako dinala. Kasi ang Baptist Church, luto sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ako naging katuwaan ko po Sabi ko sa kanila, tingnan nyo paano ko hindi i-challenge ang sarili ko na i-absorb talaga yung salita ng Diyos. Nung unbeliever ako, kung magkabisa ako ng mga grabe, kinakabisa ko po aklat ko mula nung grade 1, ay talagang po yan. Minsan nasabi ko na sa inyo mga halika-halika, di ba? Yung aba, suso pala, di ba? Yung naku, may hinog na pala sa saging, 1, 2, 3, tatlo ang hinog. Ang sarap ng hinog na saging. Tweet. Naku, may ibon pala sa saging. Kawawa naman ang ibon. Kawawa naman sila. Natatandaan niyo yan? Aba, pagdating ko ng high school, medyo class na ng konti. English na. Mga speech na po yan. Yung mga Brutus speech on the forum. Yung mga 4 and 7 years ago. Our fathers brought forth on this continent a new nation, conceiving liberty and dedication to the proposition that all men are created equal. Now, we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on the great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of the field as a final resting place for those who gave their life that the nation might live. But it is altogether fitting and proper that we, but in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow the brave men living dead who struggle, they have consecrated our poor power to... Kala nyo si Pakundo lang alam ko, Yung iba kasi sa inyo, kala nyo si Pakundo lang nakabisa ko, Meron din akong kabisado sa mga, yung mga be patient till the last Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause and be silent to my ear, search me in your wisdom and awake your senses that you may be the better judge if there be ang dali ko nakakabisa noon yan. Kaya sabi ko, Lord, kung nangyari yan sa secular, bakit hindi mangyayari yan? Kaya ngayon po, sinanay ko po yung sarili ko. In fact, yung concordance, sorry baka mayabang ang dating. Pero akin po, disiplina po yung naging dating. Na ang ginagawa ko po, pagka meron ako, ipapamilyar ko yung sarili ko, tapos pag may hahanapin ako, hindi right away, saan kaya sa concordance yun? Talagang pinipilit ko. Ito yung passage na yun, itong hanggang sa malocate ko po, hanggang sa nasanay po ako doon, mga kapatid. Okay? Bakit? Kasi ang Kristiyano, dapat nagle-level up. Di ba? Baka hanggang ngayon, John 3:16 pa rin ang alam mo. At nung ikinote mo, God so loved the world, inalis mo pa yung poor. Baka hanggang ngayon, Matthew 6:33 pa rin ang alam mo. At ang quote mo dyan, seek ye first, inalis mo yung bat. Diba? Dito po sa atin, gusto nating maalis yung bat. Pero doon po sa Matthew 6, huwag niyong alisin yung bat, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya hindi ko namamalayan, dahil sa sinanay mo yung sarili mo, biblical ba yan? Yes. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Mga estudyante, pag ni-require sa school na i-memorize nyo yung speech, hindi nyo ba minememorize? Kailangan ba kayong utusan para i-memorize nyo yung salita ng Diyos? The more na dapat, mas dapat, di ba na minememorize natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng pagkain, atake ka ni Satan. Satan,
naman, lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Di ba? Lumayo ka. O kaya magkaganyan-ganyan ka doon. Di ba? Eh baka may chance ka pa kapag ka ito, lumayo ka. Mas may chance ka pa niyan. Di ba? Naalala ko noon yan, pera usog, pera bales, hindi ba? Yung mga usog-usog, bales-bales. Mga Kristiyano, ang tinatakbuhan ni Satanas, salita ng Diyos. Oh. Kaya, ang isa sa paglagpas natin sa nakaraan natin, kahit sa mga positibo, yung nagawa mo sa Diyos dati, level up mo. Yung mga talatang alam mo dati, kasi kung gusto nyong makilala, hindi ba sabi ni Paul, that I may know Him? Alam nyo po ba kung ano magpapakilala sa atin, sa ating Panginoon? Salita niya. Tingnan nyo, very basic truth. In John chapter 5 verse 39, ano sabi ng Bible? Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Si Jesus na mismo nagsabi na ang salita ko, nagpapatuto patungkol sa akin. So if I really want to know Christ more, I would like to know Him more. If I really want to know Him more, I should dig deeper from the Word. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magpapakilala. Kasi baka kapag hindi ka nakakabasa at hindi ka mataas ang anta sa salita ng Diyos, baka may mga magpakilala sa iyong Kristo, paniwalaan mo naman. Ngayon may nagpapakilala, siya raw ang Kristo di ba? The appointed, the anointed, the appointed Son of God. Siyempre kung di mo alam yung Bible, mukhang mas maganda pong alam natin ang salita ng Diyos. Amen? In fact, ang encouragement ni Paul kay Timothy, studies to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Teka baka kala nyo kasi pag na-memorize nyo, areglado na yun. Hindi. Kailangan pag na-memorize nyo, alam nyo rin kung paano nyo gamitin. Diba? Alam nyo po yan. Kahit gaano kaganda baril mo, kung hindi mo kabisado at hindi mo alam kung paano gamitin, baka ikaw pa madisgrasya niyan. So kung hindi mo alam kung paano gamitin ang Bible, baka madisgrasya ka. So you should study. Study to show thyself approved unto God, a workman that it not to be ashamed. Ito mahalaga doon. Rightly dividing the word of truth. Kaya kahit pag nakikinig kayo, wag mo pagka ganito kaganda lalaki yung nagsasalita, naniniwala ka agad kayo. Parang may mga hindi nakahinga sa sinabi ko. Kahit ba nag-Amerikana na, wala pa rin pag-asa sa inyo? Ang ibig sabihin, wag kayong padaya. Wag kayong padaya, mga kapatid. Tiyakin yung kaya kayo amen, talagang word of God ito. In fact, yung pong sermon notes na nandiyan po sa ibaba, yung sermon notes na yon, hindi po ako yun. Yan po'y gawa ng aming mga members na inirigalo po sa akin sa aking 25th anniversary. Alam niyo ang malaking encouragement sa akin? Yung mga outlines ko po, nilagay po nila. Ayan tingnan mo nga, Brad, pwede mahiram saglit, Pastor? Ayan. Isipin nyo, na-surprise ako. Okay? In fact, hanggang ngayon, pinaghahanap namin kung sino ang kumuha. Stolen shot po ito, mga kapatid. Kaya kung kayo po'y merong kinalaman at merong kayong alam, may nakapatong po sa ulo ng kumuha nito. Bakit? Sapagkat sa hindi nyo man matanggap, bihirang-bihira ako makakuha ng ganyan, mga kapatid. Pinaghahanap ko siya ngayon. Hirap na ako. Laki na ng nagagastos ko para lang makita ko siya. Diba? Mga kapatid, alam nyo po ba, yung amin pong Bible study group, Thursday Bible study group, sinurpresa nila ako. Ginawan po nila ako sa aking 25th anniversary ng memorabilia sermon notes. Ang naging idea po nila, lalagyan, parang notebook. Pero sa bawat pahina po nito, meron po akong message outline. Kung mga 120 sermon outlines po, outlines, maganda rin na outline lang ang ginawa nila. Para kapag ka binasa mo yung text at nakita mo yung outline, somehow, magdidig ka. Di ba? Parang, alimbawa, nagbabasa kayo ng daily bread, di po ba? Ito maganda, yung outline, i-guide ka lang. Okay? Sapagkat ito po ang pasimula, kasi mag-aano po kami ng aklat na ang pinakaserye po ng preaching nothing but the word. Pag ginawa na po yun, yung mismong buong sermon, yun na po ang mababasa nyo. Ito po mga outlines pa lang. Okay? Tuwan-tuwa po ako. At alam nyo ginawa nila? Memorabilia kasi. Lahat ng mga pastors na nakakasama ko po na may picture na nakuha nila, pinaglalagay po dyan. In fact, ngayon po, pinaka-help nila sa ministry. Nagpa-imprenta po sila ng marami. Dahil naniniwala silang may bibili raw po. Okay? Tulad raw po dito sa
Good Shepherd. Sigurado daw po, may bibili raw po dito. Ewan ko lang po kung totoong mangyayari po yon. Ano ho? So, pero ito sasabihin ko sa inyo. Kung talagang itong notes lang, halimbawa, ito lang po ang concern nyo, yung outline at saka yung mga, okay, pilasin nyo po ito, 10 piso lang po. Kung ito lang po ang concern nyo, pag inalis nyo po yung picture, 10 lang ang babayaran nyo. Pero pag gusto nyo kasama ang picture, 100 po talaga yan. Ha? So ngayon, kung ayaw nyo naman ng notes at yung picture lang ang gusto nyo, 90 na lang po mga kapatid. Kasi ang mahal ng arkil ako sa quote niyan di ba? No. Ang gusto ko lang po i-point out sa inyo, alam nyo po ba itong mga kapatiran na to? Kaya ako nabe-bless, paano hindi magle-level up? Isipin nyo, nakuha yung mga outlines ko. Marami pong uma-attend, nakaganyan lang. Kala mo bang ang tindi ng memory? Itanong mo, ngayon pag uwi, bless na bless. Subukan nyo after 1 week. Uy, ano ba yung preaching ni Pastor De Vega doon sa? Ano nga yun? Pero ang ganda ang ganda. At least ito napatunayan ko na yung mga members ko, nagno-notes. Diba? Kaya lang minsan pag pinagagalitan ko, pa-notes-notes pa kayo ina-apply nyo ba? Kaya ayaw nang mag-notes nung iba. Diba? Kung ibalik kaya nila sa akin, sabihin nila, Pastor, kayo rin naman pa-note pa-note pa kayo Pa-note, Pa-note. Diyan ako natutuwa sa inyo, ang bilis niyong kumuha pagkapagtatawanan ako Pag pogi, ayaw nyo Pag gwapo, damandam ako kontra mga kalooban nyo Darating din ang time mga kapatid, tandaan nyo po yan, inaabangan ko ang glorification. Kasi yun ang magiging kaganapan ng lahat. Amen? Kayong sobra ng ganda nyo at ang pogi nyo, hindi nyo na gaanong ma-appreciate ang glorification. Wala nang gaanong riretokehin sa inyo Kasi nauna na kayo sa glorification nyo Pumunta na kayo sa mga, ayoko magbanggit ng mga pangalan, baka mag-promote pa tayo. Well, ang gusto ko po i-point out, di ba sabi po ni Paul, let the word of Christ dwell in you richly. Sana itanong mo, paano yun? Paano pumayaman ng, di ba, magkakaroon ng salita ng Diyos kung ikaw yung Kristiyanong naglipas araw ni hindi ka nga nakapagbukas ng Bible? Paano po? Di ba? Ang mabigat, nakinig ka na nga, atin na nga lang ang pag-asa mo, hindi ka pa nagbubukas ng Bible. Yung iba nga, hindi lang Bible ang hindi binubuksan Minsan umaatin, pati mata sarado, hindi binubuksan Sabi po nung isang kausap namin, kasi nung nasa stage po, meron po doong, yung asawa niya, gustong-gusto niya madala sa Panginoon. Di yung asawa niya, pag umaattend naman, natutulog po sa church. Kapag ka nagsisistihan po sila, ito namang asawa ko pag sinama ko naman sa church, natutulog lang Sabi ko, at least nasa church. Diba? Isa sa bagay. Sabi kasi nung asawa niya, masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako na pag nasa church ako, napakapanatag ng kalooban ko? Yung bang walang kahit anong mga kaguluhan, kaya natutulog ako ng maayos. Hindi ka raw ba, sabi niya, hindi ka ba masaya para sa akin na ako'y, hindi ba yung mga taong hindi panatag, hindi makatulog yan? Ako pag nasa church, wow, panatag na panatag ako. Pero sabi niya, kidding aside, kahit naman nakaganyan ako, pag nagpipreach naman si pastor, gumaganyan-ganyan naman ako. Talaga lumulusot pa no? Mga kapatid, hindi po pwede na sa pagsulong ng panahon lang ang susulong. Maganda, kasama tayong sumusulong. Amen? Okay, balikan natin. Hindi ba sa Hebrews chapter 5, hindi ba iyan ang isa sa naging problema ng writer? Diba? Super excited siya, super eager siya kung ano-ano po yung mga sinishare niya. In fact, ang ganda ng topic nila about the priesthood of Melchizedek. In Hebrews chapter 5 verse 11, ang sabi niya, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Kasi ang problema, verse 12, sabi niya, for when for that time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Sabi niya kasi, yung mga that useth milk is unskillful in the word. So yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi magandang iiwanan nyo yung taon na kayo po, gatas at gatas at gatas pa rin. Diba? Sabi po ng kasunod, but strong meat belongeth to them that are of full age.
Yung he that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So, kamusta po tayo? Kung 1 taon ka pa lang, naintindihan ko eh. Pero kung 2 taon ka na, 3 taon ka na, 5 taon ka na, 10 taon ka na, diba? Palagay ko po, dapat kakitaan na po tayo. So, level up in the Word and in our devotion. In fact, pag sinabi po natin yung Word, kasi nung unang ginawa ko tong message na ito, ang inilagay ko po is level up in the Word and doctrine. Pero sabi ko, pwede nang pag-isahin yun eh. Nasa pagle-level up yung Word at saka yung doctrine. Kasi ang Baptist po, kung ano yung Word, yun ang ating doctrine. Amen? Yan ang kagandahan sa Baptist. Wala tayong talata ng Biblia na kailangang ilagan. Lahat ng talata sa Biblia, pwede nating saluhin. Dahil salita ng Diyos yan. At ang maganda, alam natin yung konteksto nito, yung dispensation, yung kung paano ang gamit, rightly dividing the word of truth. Yun po ang masarap doon. Tama po? Okay. Ngayon, baka mamaya po, ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon hindi mo pa kayang papagtibayin ang pagka-Diyos ni Kristo. Baka hanggang ngayon hindi mo pa kayang ibigay ng maliwanagan sa paliwanag ng salita ng Diyos ang eternal security. Okay? Yung paniniwala mo sa Trinity ayon sa turo ng Bible. Kahit hindi lang kayo nagbabasa, sa pakikinig nyo po ng preaching, pwede kayo mag-level up in the Word and in doctrine. Amen? So importante po yan. Importante na maintindihan natin kung paano po natin talaga dapat i-absorb at i-observe ang salita ng Diyos. Importante yan. And then level up, not just in the Word, but also in our devotion. So kaya ang unang puntos natin, leave our wicked deeds. Okay? As we pass from our past, we should leave our wicked deeds. We should learn from our wrong decision, and we should level up in the Word and in our devotion. Colossians chapter 2, please. Dito ang emphasis natin is about devotion. Lahat kayo halos alam nyong paborito ko po sa ministry na yung talata po na sinabi ni Paul, Acts 20:24, di ba? But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Si Apostol Pablo rin po ang nagsabi sa Philippians chapter 1, verse number 20 and 21, okay, according to my earnest expectation, my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, that Christ should be magnified in my body, whether it be by life or by death. Hindi ba devotion yan? For to me, to live is Christ, and to die is gain. In Galatians chapter 2 and verse number 20, ang sabi po niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Maliwanag po yun. Now, dito po sa Colossians chapter 2, verses 6, okay, hanggang sa susunod na talata, ano po ang sabi niya? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Ano raw dapat gawin natin? So walk ye in Him. Sabay-sabay po yung susunod. Rooted, begin. Rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Amen? Anong ibig sabihin ng rooted and built up? Talagang devoto, talagang panatiko. Ibig sabihin, hindi mo basta mabubuwag, hindi nyo basta, okay, for you to better understand me, tingnan nyo po yung mga panatiko nung nakaraan. Kahit na pinag-ano na, di ba? Sa religion po ito. Di ba? Mga tatalon po yan. Alam nyo, takang-taka ako talaga eh. Pag devoto talaga, halos nabubulagan, mai-express lang yung kanilang devotion eh. Imagine nyo po, kaya sila pumunta roon gusto gumaling. Di ba? Samantalang maraming walang sakit na nagkasakit nung pumunta roon. Okay? Without exaggeration, may mga namatay. May mga nasugatan. Kasi yung kaisipan mo pa lang, isipin mo na talagang napakalaki ng tendency na magkadisgrasyahan dahil alam nyo na, okay? Pero masisisi nyo ba sila? Hindi nyo sila basta masisisi kasi yun ang paniniwala nila eh.
Di ba? Ang nakakalungkot nga, bakit itong mga ito dahil sa ganung paniniwala, kaya nilang gawin yon, kayang makipagsiksikan, kayang makipagsakitan, kaya pong gumawa ng lahat ng sakripisyo para lang po ma-express ang devotion. Tapos ikaw ang sabi mo, Kristiyano ka, ang sabi mo, Panginoon, ang pinaglilingkuran mo, kaya mo bang makipagsiksikan? Kaya mo bang mainitan? Kaya mo bang magsakripisyo? Kaya mo bang magpakahirap? Yun ang problema sa maraming Kristiyano ngayon, ang kawalan ng devotion. We should level up on our devotion. Amen? In the Word and in our devotion. Ang sarap po ng mga mananampalatayang attend na ng Sunday School, attend pa ng worship, attend ng gospel hour, attend ng prayer meeting, kasama sa visitation. Mga kapatid, yun ho. Kaya nga sabi ko po, in fact, ang Maranatha International Baptist Church Marikina, as I evaluate, ang isang natutuwa po ako na legacy ni Bishop Orara. Yung pong church sa MIBC, alam nyo, natutuwa ako dahil marami po doon, napakaganda ng molding. Yung bang mga antatanda na sa pananampalataya, talagang pwede ka nang pumanatag na hindi na basta-basta. Yung bang kahit ganyan na pong maglakad yung iba, hindi nyo na kaya. Napipigilan nyo pang umattend ng church. Diba? So imagine, ano po ang reason? Lalim ng debosyon. Ano lumalabas ng problema ng Kristyanismo ngayon? Marami po kulang ng debosyon. Kaya 3 bagay ang tinalakay natin. Kung nakinig po kayo. Okay? Ang ating mensahe, let us pass from our past. And as we pass from our past, 3 bagay po ang tinalakay ko. Number 1, we should leave our wicked deeds. Ito ang magandang panimula po ng ating revival. Yung bang magsisiyasat ka, ano ba yung mga kasamaan kong nagawa at masasama sa buhay ko na dapat ko nang iwanan? Pangalawa, learn from our wrong decisions. Kapatid, nagkamali ka na eh. Ba't di mo pa itama? Ba't di ka pa magpakababa? At ituwid kung ano yung dapat ituwid sa harapan ng Diyos. And then thirdly, we should level up in the Word, particularly Word of God, and in our devotion. Sana ho, habang tumatagal, hindi ho palamig, hindi ho palayo. Sana habang tumatagal, pahigpit ang yakap natin sa Diyos, at pasarap ng pasarap ang hukay at ang ating pagbubulay sa salita ng Panginoon. Amen? Nawa, na-bless po kayo sa mensahe. Yuko tayo, pikit po tayo. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa unang gabing ito ng aming revival meeting. Lord, I thank you for your grace. Alam ko po na kung katawan ko ang pag-uusapan, hindi ko po ito kakayanin. Thank you. Alam kong gusto mong pagpalain ng mga taong ito. Alam ko po, Panginoon, na ang nais mo po makarating sa kanilang mensaheng ito. And I praise you, Heavenly Father, because I believe that the Word of God will not return unto you void. For sure, Lord, may ia-accomplish itong mensaheng ito. Kaya hiling ko po ang makapangyarihang galaw ng Banal na Espiritu. Hiling ko po ang malakas na konviksyon sa bawat nakinig. Hiling ko po ang malakas na impact sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nawa, Panginoon, sincerely, i-apply po namin ang mensaheng ito at bigyang pansin sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa mga bagay na nagawa po namin na hindi nakakalugod sa iyo sa nakalipas naming buhay. At nandito kami ngayon, Panginoon. Nais namin magpakababa, O Diyos. Nais namin kilalanin ang aming kasalanan at kamalian. Nais namin matuto at magbago, dakilang Panginoon. At gusto po namin isuko ang mga bagay na dapat isuko sa iyong harapan. Kaya, Panginoon Diyos, hiling ko po ang iyong paggawa. Hiling ko po ang iyong pagpapala sa bawat magpapakababa. At nawa, dakilang Diyos, sa aming pagpapatuloy, umangat ang antas ng aming puso para sa iyong salita at sa paglilingkod namin sa iyo. Tumayo po tayong lahat. The altar is now open para sa iyo. If the Lord touch your heart through this message, kung meron mga bagay na dapat ituwid, itama, isuko sa harapan ng Diyos. Kapatid, bibit-bitin mo pa rin ba yan? Alam mo ba kung gaano tayo pahihirapan yan?
Alam nyo ba kung saan tayo dadalhin ng mga kasamaan na yan sa buhay natin? Lalo na, Kristiyano po tayo, hindi po nais ng Diyos. Nabitbit pa rin natin ang masamang gawa at masamang gawi. I believe, wag po natin harangan ng aisle, please. Dito na po tayo sa may bandang altar. Ikaw na kinausap ng Diyos. Revival? Meron kang dapat isuko, meron kang dapat ituwid, meron kang dapat itama bago po ibigay sa ating pong mahal na bishop ang ating pong pulpito. I would like to give time para sa bawat isa po sa atin. Self-searching, evaluation, consider our ways. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. And if your decision tonight is to turn from your wicked ways, it is good to come to the altar, kneel down and pray. At sabihin mo sa Diyos, Lord, nagkamali po ako. Pero alam ko, ikaw yung Diyos na nangako na sa kasalanan namin, if you confess our sins, faithful ka, just ka to forgive us sa lahat ng kasalanan namin and to cleanse us sa lahat ng kalikuan po namin. Marahil may mga naging maling decision po tayo. Ito na po magandang pagkakataon para ituwid po natin yung desisyon na yan sa harapan ng Diyos. Lapit lang po tayo sa harap. Lapit lang po tayo sa harap. Panginoon, may mga naging mali po akong kapasyahan. At gusto ko pong ilapit sa iyo to. Tulungan mo po ako makarecover. Tulungan mo po ako maiayos ko yung naging mali ko sa akin pong naging desisyon. And help me, Lord, na pagtiwalaan kita ng lubusan, na hindi ako mananagon sa sarili kong kaunawaan at kikilalanin kita sa lahat ng aking lakad para maidirekta ang aking landas. Marahil po, ang gusto mo naman mag-level up sa iyong spiritual life, in the word and in doctrine. So the invitation is now for all. Whatever it is, kung ikay kinausap ng Panginoon, it is but right for you to leave your place and go to the altar and pray to God. Sige po, bago natin tuluyang sarahan ang ating gawain, lahat ng kinausap ng Diyos ngayong gabi at merong nais ilapit sa Panginoon, halika po kayo dito sa harap. Magpakababa. Salamat po, salamat po. Sige po. Alam niyo po, yung ating pong invitation, hindi po ito para pilitin ng kahit sino, kundi para bigyan tayo ng pagkakataon. Kasi titiyakin ko po, hindi lang sa salvation ito, napipigilan ni Satanas na lumapit para sa kaligtasan ng tao. Naniniwala po ako na kahit Kristiyano, kapag ka po kinausap ng Diyos at nirebuke ng Diyos, pinaalalahanan ng Diyos, si Satanas gagawa pa rin ng paraan para hadlangan ka na ituwid at iayos mo yan sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong paisa kay Satanas. Kung ikay kinausap ng Diyos at gusto mong tumugon, bukas ang altar para sa iyo. Yan ang purpose ng altar. Meron pa po ba? And then tatawagin ko po ang ating mahal na bishop. Patuloy po ang ating paanyaya. Tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. At ang pagpapasya po ay nasa atin. Nais ng Diyos na ayusin ang ating buhay. Nais mo ring maayos ang iyong buhay. Ngayong gabi, bakit hindi mo ilapit ang iyong sarili at sabihin mo, yes Lord, buhay ko po hindi ayos. Marami po akong dapat na iwan upang ako'y tunay na maging kagamit-gamit, lumago, maging pagpapala. Lord, ngayong gabi, narito po ako. Meron pa po ba? Diyan sa taas, maaari kayong pumunta riyan sa aisle upang kayo po'y lumapit sa Panginoon. Napakasarap po ng buhay na ginagamit ng Panginoong Diyos. Masaya sa Panginoon, nagagalak sa Panginoon. Napakalungkot ng buhay na walang pag-unlad, walang paglago, na sa kaunting pagsubok ay bumibigay sapagkat hindi po naging matatag. Ngayon po yung gabi, first night po natin, at napakahalaga po ng inyong decision gagawin. Lord, thank you for the message. Thank you, Lord, and narito po ako, willing to be revived, to be used
for your work? Meron pa po ba? Sige po, kung meron pa. Will not stay long. This is our time to surrender ourselves to the Lord. Meron pa po ba? Sige po. Sige po. Tayo po yung manalangin. Sa inyo po, aming mapagpalang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong katotohanang ibinigay sa amin sa pamagitan po ng aming tagapagsalita. Aming Panginoon, tunay nga po, na bilang inyong mga anak na naligtas, dapat pong kaming lumago sa inyong pananampalataya. Iwan namin ang aming mga buhay na hindi naging maayos, ang aming kalagayang hindi lumalago, at amin pong tahaki ng isang buhay na kayo po'y napapaglingkuran. Salamat po aming Panginoong Diyos sa inyong mga katotohanang nahayag sa gabing ito. At aming Panginoon, narito po ang inyong mga anak lumapit sa unahan. Mayroon po silang inilapit sa iyo. Nais nilang ma-revive sa kanilang spiritual na buhay at magamit po sa inyong banal na gawain. Ang buhay po nila ay maging patutuo para sa inyo pong gawain, para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po aming Panginoong Diyos. At ngayon po aming idinadalangin, O Diyos, na inyo pong tulungan ang bawat isa. Silang nasa unahan, Lord, inyo pong ipagkaloob ang kahilingan kanila pong inilapit. At tanganan mo po, Panginoon, kami, huwag mo po kaming pabayaan na madaya ng kaaway, madaya ng aming lumang pagkatao, kundi, Panginoon, kami po'y lubos na pasakop sa iyo. Maalis nawa po sa amin ang selfishness, ang espiritong naglulubog sa amin sa pagsunod, kundi bigyan mo kami ng espiritong tunay na nagpapakumbaba at sumusunod sa inyo pong banal na kalooban. Dalangin po namin sa iyo, banal na espiritu, kumilos kayo. Ayusin mo po ang buhay namin. At aming Panginoon, kami po ay umaasa na ang amin pong napakinggan ngayong gabi ay tunay na magiging isang hamon, binhi, upang muli po kaming maging masigla at magpatuloy sa gawain ng paglilingkod sa iyo. At Ama, ang lahat ng ito ay amin dalangin na may pag-asa na inyo pong ipagkakaloob. Na inyo pong ipagkakaloob. Ito po ay aming hinihingi sa iyo sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. At amen.